Bago tayo bumili ng ating PVC ceiling, ay sinama ko muna dito yung electrician para siya na bumili ng mga gagamitin niya sa panibagong wiring sa aking second floor. Kaya naman mabuhay, ako po ito si Eds at welcome sa panibagong It's Storya! Dito na at ito ang part 2 ng aking house update. Kaya naman bago ako bumili ng PVC ceiling, dumaan muna ako sa Ultimart para bumili ng mga tiles na gagamitin sa aking lababo. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa City Hardware dito lang sa may Iam para bumili na ng PVC ceiling. Grabe, napakaganda at napakadami yung choices ng mga PVC ceiling. Ang isang haba ng PVC ceiling dito sa City Hardware ay nagkakahalaga ng 180 to 400 pesos. So dahil sale ngayon, talaga naman napaswerte tayo. So tinawag ko na yung mag-access sa akin at nakapili na din ako ng aking gagamitin na PVC ceiling. Ang pinili ko dito yung medyo brown kasi gusto ko yung medyo aesthetic o yung medyo team kahoy naman ang ating i-achieve sa ating second floor. Habang kinukuha ng kanilang staff yung aking napiling PVC ceiling, ay humingi ako ng opinion sa aking kapatid na si Ine at si Alas kung tama ba yung aking design na napili. Alam nyo ba kung anong sabi sa akin? Bahala ka na sir, kung ano mo na paggawa Diyos mio, ano nga ba na advice ang aking nakukuha dito? So ito, habang naghihintay pa din ako ng aking order, natingin-tingin din ako ng tiles na pwedeng ilagay dun sa aking CR. Bilang isang talentahe, nakakatuwa at nakakaaliw din naman na bumili ng mga gamit sa bahay at mapagawa pero masakit din sa bulsa. So pumunta na ako dito sa cashier para bayaran yung aking mga pinamili dito sa City Hardware. Bumili din ako dito ng tiles na brown kasi ito yung parang gusto ko ilagay dun sa aking lababo. Kasi nga diba gusto ko i-achieve yung pagiging tin kahoy. Ang aking binili dito sa City Hardware ay at least siguro mga 18 pieces na PVC ceiling. Hindi ko alam kung sakto na yun or tama na. Kaya lamang parang hindi ko talaga bet yung mga design nandito. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, after natin dito sa City Hardware ay tayo muna ay dumaan sa bahay para ibaba itong ating pinamili at atin dadagdagan or bibili tayo ng panibagong design kasi meron pa ako alam na isang bilihan dito sa may SM. At hindi nga ako nagkamali dahil mas maraming design dito. Dito lang yan sa may papuntang SM, kaliwa kanan, malapit sa may simbahan, ay makikita mo na yung bilihan ng PVC ceiling. Hindi ka maliligaw kasi napakalaki ng pangalan nila sa labas. At napakadami yung pagpipilian, mas mura at mas maganda ang design dito kumpara doon sa City Hardware. At alam nyo ba, kumpleto sila kasi meron din sila mga accessories na kailangan mo pang ilagay doon sa PVC ceiling. Pagkatapos ay bumalik na ako sa bahay at syempre hindi mawawala ang pabi-video kasi excited na ako. Pagbalik ko, oh my god, napakabilis ni kuya kasi naikabit na niya yung mga wire at saka yung mga socket na pinapagawa ko. Kunti na lamang yung kanyang gagawin at meron na din siya dito sa CR na nakaabang. So nakakaaliw at nakakatuwa kasi ang bilis niya magtrabaho. Pakayo nga pala yung kinuha ko dito sa electrician. Umabot ng 3,000 yung labor tapos 3,000 plus din yung mga nabili ko sa wire. So 6,000 pesos na akin nagastos sa wiring. Naghihinayang ako pero kailangan ko talaga i-push yun kasi hindi pwedeng hindi at hindi pwedeng mahuli yung pagpapagawa ng wiring kasi kasabay talaga yon ng aking PVC ceiling o yung pag-ilagay ng kesame. So dahil meron ng wiring, kailangan ko din ng magandang ilaw na ipapalit dito. Ayoko din ng magandang ilaw, syempre kailangan medyo social. Kailangan makita ng ating mga basher kung paano tayo gumaganda ang ating bahay, diba? Kaya naman order ako sa TikTok app at saka sa Facebook or sa Shopee ng mga gandang ilaw na pwedeng pang mayaman o diba social. So ito na nga pala yung update dito sa second floor ng aking bahay. Wala pa din yung PVC ceiling kasi ngayon ko pa lang siya dinala. So I'm very excited na ikabit na ito. So ito na at sila po ay lunch break kaya nakaroon ako ng time na mag-video at wala pa din pagbabago. Siguro mamaya meron na yung pagbabago kasi mabilis lang daw yung ilagay, isusuk lang dyan, then lalagyan ng tornilyo, then tapos na. Kaya naman ako, gusto ko muna ipakita yung last part ng kanilang itsura bago sila maging maganda katulad ko. Kaya naman from this to this, diba? Nagamit ko din ng ganong intro. Nakakatuwa kasi ang lakas makatim kahoy. So ito nga pala ang itsura ng aking kesame dito sa aking kwarto. So inihintay ko na lamang yung ilaw na ikakabit ko na galing sa Shopee. At ito naman yung itsura ng labas ng aking salas dito sa aking second floor. So mga kaamats, ano mas maganda? Comment down below. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya para sa aking house update. Muli ako ito si Eds, ang inyong kaamats na lagi may topak. Ganun. Bye-bye!